Our text for today is from Luke chapter 5 verse 27 to 32. Lucas, kabanatang 5, talatang 27 hanggang 32. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis, na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay inandugan ni Levi na isang malaki ng daan sa kanyang bahay. Kasado niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pa ang mga tao. Verse 20. Kaya nagpulang-pulang ng mga parisito at ang mga kasamahan niyang nakapagtulong ang kautusan. Sinabi nila sa mga anak ni Jesus, bakit kayo kumakain at tuwing kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nakakailangan ng mga gamit ang mga sakit, kundi ang mga sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ng mga sakit, kundi ang mga makasalanan upang sila magsisi. Pagpalain ko ng Diyos ang pagbabasa sa kanyang mga salita sa aming manalangin. Ang manalangin Diyos na nasa langit, ulihin ang iyong dakilang pangalan. At ikaw ay patuloy namin sinasamba. Siya nga po, Panginoon, ang masinangit. Siya nga po, Panginoon. Yes, At pinili namin ang mga katawaran. yes, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Yes, patawag po sila sa Diyaman. Sila po, ininisip po, Panginoon. Sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Banal na Espiritu, ang iyong mga salita. Amen. Sa amin, at ang mga salita mo ay maging pagpapala. Siya nga po, Panginoon. Ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pagpulayan sa kailangan ko sa araw na ito ay tungkol sa kahulugan ng pagsisisi o the meaning of repentance. Ang Bible dictionary ang sabi ko sa salitang pagsisisi o repentance ay pagtalikod sa kasalanan at pagtalaga ng sarili sa isang bagong buhay. O kaya ay damdamin ng pagsisisi o kaya ay damdamin ng kanukutan. So yun yung sabihin ng pagsisisi. Na ang ating sarili ay ating sinusuro sa Diyos at inaangin na ating mga kamalian. Dahil minsan, nang nalaman si Jesus sa Kapernaum, next slide, maaaring nakilala na siya ni Levi. Levi is a Matthew. At kung yan siya sumunod kay Jesus upang ipakita ang kanyang pagsisisi sa mga naging pagkakasala niya. Alam niyo po, ito sa panahon ng pag-ministry ng Panginoon Kristo, ang itinutuloy na makasalanan doon ay yung mga maniningil ng buwis. Kasi sila po ay naniningil ng buwis at hindi nila isinusulit ng tama. May korupsyon o sa paniningil ng buwis. At kaya sila ay everybody o Levi ay iisip niya yung kanyang mga kasalanan. Nakikita niya yung kanyang mga kasalanan kasi naglalaya siya sa politika ng pagpili ng buwis. So, sa ating buhay pananampalataya ay i-compare natin kung paano tayo pinawag ng Diyos. Ano yung nagsimula sa atin, bakit tayo ay nasutong magpakumbaba at humingi ng tawad at tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Pag-aralan natin mga kapatid yung kahalagahan ng kahulugan ng pagsisisi. The significance of the meaning of repentance. Number 1. Ang mga tao ay nagnanais ng sumunod kay Jesus, sabi ng verse 27 o 28. Men decided to follow Jesus. So, tayo, nung matuloy pa lang sa kanyang tinawag ng Diyos, ay ang unang-una natin ginawa ay nagsisi tayo, di ba? Inalaan natin yung lahat ng mga kamalian natin ginagawa sa Diyos, yung mga kasalanan natin sa Kanya, yung kawalan ng pananampalataya,
minsan ay pag-alimusta sa Kanya, kahit sa kawalan natin magkaroon ng palataya. At ang lahat ng yun ay ating pinagsisihan. Katulad din itong maningin ng buwis. Next slide. Si Mateo ay tinatawag ng Levi, ang siyang naging saksi sa kapwa ng mga maningin ng buwis. Dahil ang Ebanghelyo ay nasa puso ni Jesus upang mabutin ang lahat ng mga kasalanan. Tulad niya at hindi lang ito pang mga unang mga agad na tinawag ni Jesus. So, alam mo ang Panginoon sa Kristo kung sino yung kanyang tatawagin. At alam din ang Panginoon sa Kristo na sila ang mga tinawag niya ay pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, sa ating buhay pananampalataya mga kapatid, ay ito yung naging panimula natin yung bago. Diba? Nung binigyan na ng kapanganakan ng Espiritu natin, doon natin nakita na tayo ay makasalanan. Doon natin nakita na kailangan natin yung pangkumba sa Diyos. Doon natin nakita yung kulang natin kung wala ang Diyos. Diba? At dahil doon, ay nagpakumba tayo, isinubo natin yung ating buhay. Ang katumbas ng pagsuko ng buhay ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Katulad ng ginawang aksyon ni Mateo o ni Levi. Nagdoon sa kanyang paningin ng buwis ay iniwan niya noon at pagkatapos siya ay sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. The same pattern ay ginawa natin, di ba? Nung tayo sa pampalataya sa Diyos, iniwan natin yung pagdududa sa Kanya, yung paglapastangan sa Kanya, at yung hindi paggalang sa Kanya. Iniwan natin yun at napalitan yun ng pagsamba na inulong sa atin ang Banal na Espiritu. Basahin natin yung aklat ng Mateo, Kabanatang 4, Talatang 8, kung nag-iwala hanggang 22. Minsan, naglalakas si Jesus sa kanyang lawa ng Galilea. Nakita niya ang nag-aarisong ng kagawa ang dalawang mga isda. Si Simon, naging-atawag ni Pedro, at ang kapatid ni Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga isda ng mga tao. Noon na iniwan nila kami ng mga lambat at sumunod kay Jesus. Verse 20 o 21. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya habang at magkapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang ilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ng Jesus. Agad nilang iniwan ng bangka ang kanilang ama at sumunod ni Jesus. So ito yung larawan ng mga kapatid. Paano natin tinanggap yung pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? Ang larawan ito ng pag-iwan ng mga alagad sa kanilang lambat o doon sa kanilang mga kulang ay sumisimulo doon sa pag-iwan natin, doon sa mga bagay ng mundo at ang naging priority natin ay mga bagay na nandun sa atin. Ibig sabihin, mas nagkaroon ng halaga sa atin yung mga bagay na galing sa langit kaysa doon sa mga bagay na mayroon tayo. Hindi ibig sabihin ng iniwan ay inalis natin sa ating buhay. Kundi binigyan natin ng pansin at higit na pagpapahalaga yung mga bagay na sinasabi na mga galing sa langit. Na patungkol sa mga bagay na galing sa langit. Ano yung mga bagay na yun? Ito yung mga spiritual na bagay na inanakaw ng Diyos. At ang pinakaputong line ay yung eternal life. Ay inanakaw. Yun yung blessed hope na ating hinihintay na mangyari sa ating buhay. At kung nakatuon ngayon yung ating paningin, katulad kung pinag-aralan natin kanina, na mas higit sa mga bagay dito sa mundo, ay mas pinibigyan natin ngayon ng pagpapahalaga ng mga bagay na nandoon sa langit. Pangalawa, ang kagalangan mula sa Diyos ay nagpumapaw sa puso ng mga makasalanan. God's joy overflow the sinner's heart. So, nung tinawag ng Diyos si Mateo at saka yung mga alagad na Pedro, si Juan, hindi sila nagdalawang isip mga kapatid. At ang nararamdaman nila ay paglalaan doon sa kanilang puso. Bakit? Kasi, nung tinawag sila ng Panginoon sa Kristo, naramdaman nila
yung pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Iba ba yung dito naramdaman natin? Nung isinuko natin yung buhay natin sa ating Panginoong Diyos, naramdaman natin na para tayong binuhusan ng malamig ng tubig at nawala lahat ng karigatan sa ating buhay. Napalitan ng damdamin na mayroong pagmamahal. Kasi yun yung unang nararamdaman natin, di ba? Yung pagmamahal ng Diyos. Na sa kabila ng pagiging makasalanan natin, ay tayo ay kanyang pinatawad at tayo ay kanyang pinibig. At yun yung nararamdaman ng mga alagad doon sa panahon na sila ay tumawag o tinawag sa Diyos. Ang kagalaman mula sa Diyos ay naranasan ng mga makasalanan. Next slide please. Dahil sa kanilang pagsisisi, ay nagbigay daan sa kanilang maraming gagawin na kabalitaran sa mga ugali ng mga Pariseo at mga guro na kautusan. Kasi yun sa panahon ng mga kapatid. Itong mga Pariseo, mga Saduceo, at mga guro ng kautusan, ang tingin nila sa sarili nila ay banal at hindi sila nagkakasala. Physically. Hindi nila kahit na mali yung ginagawa nila, ang pakiramdam nila ay sila yung righteous pa rin. No? Physical, doon sa kanilang pagiging lingkod. Kasi ang kanilang sinasabi ay kami mga lingkod ng Diyos. Kaya, ang tingin nila sa sarili nila, hindi sila nagkakamali sa kanilang physical na ginagawa. Pero makikita natin kung gaano sila na-review ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kanilang mga ginagawa. Because it is not the way God look at me. Hindi yung paraan na sila ay tingnan ng Diyos. Yung pagiging righteous nila sa kanilang physical, sa kanilang sarili. At nakita ng Diyos hindi yung karapat-dapat. Kaya, ang Panginoon sa Kristo mismo ay nag-review sa kanila. Dahil hindi o pabaliktaran yung nakikita ng tao doon sa kanilang inaabot.